Kabanata 36. Joseph Zie. Natarante sina Tyr at Winifred. Tinukat ba ng mas lumang henerasyon ang katayuan ng kotse ayon sa laki nito? Si Helen naman ay mukhang malungkot. Tyr, hiniling ko sa iyo na bumili ng malaking kotse at ito ang nakuha mo. Ikinalat ni Plum ang mga buto ng melon sa lupa bago napansin kung gaano kapareho ang logo ng bagong sasakyan sa kanilang matagal ng sasakyan. Itinaas niya ang kanyang boses at nagsimulang manunuya muli. Helen, praktikal talaga ang manugang mo. Tignan mo nga magkahawig ang mga logo ng sasakyan natin. Pareho silang Trident. Pero tingnan mo ang sa akin, lahat sila ay kasing kapal ng dahon ng kawayan. Habang ang sa iyo ay mga karayom. Habang tumatabi sina Tyr at Winifred, naramdaman nilang nag-freeze ang dugo sa kanilang mga ugat. Si Helen, sa halip, ay pinapadyak ang kanyang mga paa sa galit. Basura ka, bakit hindi mo magawa ng ganito kasimple ang tama? Nakakahiya. Galit na umalis si Helen habang mabilis na hinabol ni Winifred at Tyr with a dumbstruck expression. Pag-uwi, matagal nang nagalit si Helen. Gusto sana siyang ipaliwanag ni Winifred pero pinigilan siya ni Tyr. Maya-maya pa ay tila hamupa na ang galit ni Helen at pinuntahan niya si Tyr. Tyr. Tungkol sa pagalitan ka kanina, huwag mong isapuso. Nagulat si Tyr. Hindi niya akalain na ang kanyang biyenan ay hihingi ng tawad sa kanya ng kusa. Ma, anong ibig mong sabihin dito? Maingat na tanong ni Tyr. Bigla kong naalala na ang kotse ni Watson ay nagkakahalaga ng tungkol sa 70,000 at 60,000 lamang ang naibigay ko sa iyo. Oo naman, ito ay dapat na kayang bayaran ng isang sasakyan na ganoon kalaki. Makukuha mo ang iyong binabayaran. Ito ay 20 bucks para sa isang kung bibigyan kita ng $100, hindi mo rin ako makukuha ng 10 libra. Hindi na kay Mick si Tyr. Noon lang, sa may parking lot sa ibaba, kumakain pa rin si Plum ng buto ng melon sa harap ng kanyang pinakamamahal na sasakyan. Habang kumakain ay hindi na niya napigil ang tumawa. Para siyang nasa mental. Ma, anong tinatawa-tawa mo? Sa sandaling iyon, ang kanyang anak na babae, si Lily, ay bumalik mula sa grocery shopping. Mabilis na hinayla ni Plum ang kanyang anak at nakangiting sinabing, Lily, sabihin ko sa iyo, muntik na akong mamatay sa kakatawa kanina. Gusto ni Helen na ikumpara sa amin pagkatapos makita ang aking manugang na bumili ng ganoon kalaking sasakyan para sa iyo. At tingnan mo, sa huli, ang kanyang walang kwentang manugang ang nakakuha sa kanya ng isang asno. Hindi mo alam kung gaano kapula si Helen sa sandaling iyon. Natawa din si Lily. Nay, balita ko pulubi daw ang manugang niya. Nasaan ang asno? Eto na, itinuro ni Plum ang E-Class na sasakyan at inikat ito para magpalaki. Nakikita mo ba ito? Ito na. Ito ay tumitimbang lamang ng kaunti sa 1,000 libra at hindi pa ito kalahati sa atin. At tingnan mo itong logo, sinadya nilang nakahanap ng katulad ng sa atin, ngunit sa halip ay pinahiya nila ang kanilang mga sarili. Paano nakakatuwa? Lily, tingnan mo itong kotse na nakuha ng kanyang manugang, hindi ba mukhang asno? Gayunpaman, si Lily ay natigilan at nakaugat sa lugar. Para siyang naging bato. My dear, what's wrong? Do you think it's hilarious too? Sa pagkakataong iyon, medyo kakaiba ang mga tao sa paligid na nakatingin sa kanila. Namula agad ang mukha ni Lily at sinabi niya sa mahinang boses, Ma, stop talking. Bakit ako titigil sa pagsasalita? Gusto kong ipaalam sa buong kapitbahayan na ang manugang ni Helen ay nakakuha ng kanyang anak na asno, haha. A donkey. I think you're the donkey here. Lumapit ang isang lalaking naglilinis na may itsura at inalis ang mga buto ng melon na itinapon ni Plum. How can you be so uneducated and litter melon seed shells everywhere? Hindi ka lang walang pinag-aralan, buti na lang ignorante ka rin. This is a E-Class na sasakyan. Isang E-Class, naiinis na sabi ni Plum. Mas maganda ba ito kaysa sa sasakyan natin? Mom, stop talking. Bakit ako titigil? Nagalit si Plum at umungol sa naglilinis. Isang matandang fart na tulad mo na naglilinis lang, ano ang alam mo? Ano ang pinagkakaguluhan mo dito? Ilayo mo ang walis mo sa sasakyan namin. Kung magasgasan mo ng kaunti ang pintura, hindi mo na kaya at magbayad ka kung ibinente ka namin. Anong klaseng asno? Ang naglilinis ay binigyan si Plum ng masamang tingin at sinabing, ang kotseng ito dito ay nagkakahalaga ng mga 7 o 800,000. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 ng kung ano ang mayroon ka. Natarante si Plum.
Pagkatapos makakuha ng kotse, mas maginhawa para kay Winifred na maglakbay pabalik-balik sa pabrika para magtrabaho. Kasabay nito, ang katotohanan na ang kanyang sasakyan ay isang E-Class ay nag-udyok ng maraming chismis sa loob ng kumpanya. Maraming mga tao ang nagsabi na si Winifred ay nakakuha lamang ng malaking proyekto ngunit gumastos na ng malaki sa pagkuha ng isang sasakyan. Ngunit ang tunay na asol ay hindi kailanman mabahiran, kaya pinili ni Winifred na huwag pansinin ang mga chismis na ito. Sa panahong ito, hindi sinubukan ni Iris na inisin si Winifred. Kahit na nakuha ni Winifred ang isang E-Class na sasakyan, hindi lumapit si Iris para maghanap ng gulo. Ito ay napaka-weird. Ngayon, kararating lang ni Winifred sa opisina nang may sumulpot na isang matandang lalaki sa paligid ng mga 60s sa kanyang opisina. Pang-apat, Lolo, bakit ka nandito? Ang pangalan ng bagong dating ay Joseph Zia. Tinawag siya ni Winifred na pang-apat na lolo, ngunit ang lalaki ay hindi direktang kapatid ni George Zia. Sa halip, siya ay isang napakalayong kamag-anak. Si Joseph Zia ay nakikitungo din sa paggawa ng mga damit, at dahil siya ay nasa parehong negosyo ng pamilya ni Winifred, ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng ilang pakikitungo sa isa't isa. Si Joseph ay isang taong mahilig sanayin ang kanyang sarili. Kaya naman, mukha pa rin siyang matalas at masigla kahit nasa edad na 60. Gayunpaman, siya ngayon ay mukhang medyo may edad na. Hindi lang pumuti ang buhok, mukha pa siyang haggard. Pinuhusan ni Winifred si Joseph ng isang basong tubig. Pang-apat, Lolo, ano ang nagdala sa iyo dito? Uminom si Joseph ng tubig bago nauutol na ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Winifred, nandito talaga si Fourth Lolo para humingi ng tulong sa iyo. Natigilan si Winifred. Pang-apat, Lolo, may nangyari bang masama? Oo. Tumango si Joseph, mukhang napakalungkot. Si Drake Tucker at ang boss ni Zachary Smith ay nakabuo ng isang sentro ng lungsod upang gawin itong isang sentro ng pangangalakal ng mga luxury goods. Nagbigay ito ng malaking pagkakataon sa mga malalaking lokal na korporasyon, ngunit ito ay isang trahedya para sa mga SME, maliit at katamtamang negosyo tulad namin. Oh, Winifred. Ang kabuuan ng negosyo ng damit ng Con City ay monopolyo na ngayon ng sentro ng lungsod. At ang kumpanya ng Fourth Grandpa ay walang sapat na kapital upang makipagkompetensya sa isang malaking kumpanya tulad ng Smith Group. Ang aming pabrika ay halos walang natitira. Sa tingin ko hindi na tayo tatagal ng isa pang buwan. Nagulat si Winifred. Hindi niya akalain na ang pag-unlad ng sentro ng lungsod ay magdudulot ng napakalaking dagok sa pabrika ni Joseph. So, Fourth Lolo, ibig mong sabihin. Ibinaba ni Joseph ang baso sa kanyang mga kamay na may sakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Winifred, wala nang ibang mapupuntahan si Fourth Lolo. Kailangan mo akong tulungan. Kabanata 37. Ikaw ay isang mabuting tao. Sa mga mata ni Winifred, si Joseph Zia ay palaging may kakayahan at matapang na elder. Higit pa rito. Nitong nakaraang 6 na taon, kung saan kinukutsa siya ng buong pamilya Zia, malapit man o malayo, si Joseph lang ang desente kay Winifred at nagbigay ng maraming tulong sa kanyang pamilya. Kaya naman, si Joseph ay isang elder na iginagalang ni Winifred. Ngayong nasa bingit na ng pagsasara ang pabrika ni Joseph, hinding-hindi na kayang tumabi at manood si Winifred. Pang-apat na lolo, sigurado akong pumunta ka sa akin dahil narinig mo na ako ang namamahala sa pakikipagtulungan sa Smith Group, tama ba? Oo, tumango si Joseph. Winifred, kung hindi lang dahil wala na akong ibang mapupuntahan, hindi ako magiging makapal ang mukha at hahanapin ka. Ang project na ginagawa mo ngayon ay dapat nalampas sa 10 million every month on orders. So, Winifred, maaari ka bang mag-outsource ng maliit na bahagi para gawin ang aking pabrika? Natahimik sandali si Winifred. Nang makita kung gaano kahagard ang kanyang ika-4 na lolo, sumakit ang kanyang puso. Pang-4 lolo, wala naman akong problema actually, pero ang usaping ito ay kailangan pa ring aprobahan ni lolo. Bakit hindi ka sumama sa akin para makita si lolo at kausapin natin siya tungkol dito? A few years back, noong nagka-problema ang aming pamilya. Lahat ng ito ay salamat sa kabutihang loob ni Fourth Grandpa na nakaligtas sa amin sa mga mahihirap na panahon. Sa palagay ko ay hindi rin dapat problemayan ito ni lolo. Mabilis na tumango si Joseph kasabay ng pag-agos ng luha mula sa kanyang matandang mata. Salamat, Winifred. Pumunta ang dalawa sa opisina ng presidente. Pagpasok nila, nakita nila si Iris at George na nag-uusap sa pananahimik na boses.
Nang makita nilang dalawa sina Winifred at Joseph, hindi sila nagulat, sa halip ay nagkaroon sila ng kakaibang tingin. Lolo, ang pang-apat na lolo ay may. Tumahimik ka. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Winifred ang isang pangungusap, pinagalitan na siya ni Iris. Ang paninisi na ito ay hindi lamang nagpabago sa ekspresyon ni Winifred, ngunit nagulat din ito kay Joseph. Pang-apat lolo, nandito ka na. Parang misteryoso si Iris. Pagkatapos noon, may hawak na debit card, lumapit siya kay Joseph. Pang-apat lolo, 100,000 ang nakapasok dito. Mukhang may problema ka, kaya kunin mo itong 100,000 para sa iyong emergency. Dapat mong malaman na ang aming kumpanya, masyadong, ay nahaharap sa mga problema sa cash flow, kaya ito lamang ang magagawa namin gawin para matulungan ka. Bumagsak ang ekspresyon ni Joseph. Pangalawang kuya, tumingin si Joseph kay George at sinabing, hindi ako nandito para manghiram ng pera. Si George ay mukhang walang pakialam. Joseph, kunin mo itong pera. Noong nagkaproblema ang pamilya natin, tinulungan mo na kami noon pa. Kunin mo ito bilang ibinalik namin ang pabor sa iyo. Tama, ika-4 na lolo. Kunin mo itong pera. Isipin mo ito bilang regalo mula sa amin. Hindi mo na kailangang isauli. Habang nagsasalita siya, pinasok ni Iris ang card sa kamay ni Joseph. Gayunpaman, paano tatanggapin ni Joseph ang perang ito? Kahit anong pilit niyang pigilan ang kanyang emosyon, namumula pa rin ang mukha ni Joseph. Kahihiyan. Ito ay tahasang kahihiyan. George at Iris, para kanino mo ako kinukuha? Isang pulubi sa kalye na humihingi ng pagkain. Noon, nang ang isa sa mga padala ng CA Group ay nahaharap sa isang matinding isyu sa kalidad, hindi lamang sila nahaharap sa kaso, ngunit ang kanilang cash flow ay natigil din. Noon, ang CA Group ay nahaharap sa isang malaking sakuna. Kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Joseph at pinahiram sila ng 500,000, baka nabangkarote ang CA Group noon. Gayunpaman, ang biyayang panghabang buhay na ipinakita niya sa kanila ay ibinalik na may kaiyahiyang $100,000. Nanginginig sa galit si Joseph. Wala siyang salita para ilarawan ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya. Palam. Umalis si Joseph nang hindi lumilingon. Nang makita ang nakalilitong mga aksyon ni na George at Iris, nag-alab din ang galit sa loob ni Winifred. Lolo, hindi ba kayo masyadong lalayo? Tumahimik ka nga. Ikaw na dumina, ang alam lang ay lintihin tayo para pakainin ng iba, sambat muli ni Iris. Winifred, sa tingin mo ba napakakaya mo na ngayon at pwede mo na lang dalhin ang kahit sino sa kumpanya? Huwag mong kalimutan, hindi ka tumatawag sa mga shots dito sa Zia Group. Ang matandang fart na iyon ay malinaw na nandito para walang kahihiyang magtanong. At para sa isang bahagi ng proyekto ngayon na nakakuha kami ng napakalaking pakikipagtulungan sa Smith Group kung nangako ka sa kanya at nagbigay sa kanya ng isang bahagi ng negosyo. Pagkatapos ay bukas ay may isang pangalawa, isang pangatlo, may kalokohan. Si Winifred ay nakakaramdam ng galit na nagmumula sa lahat ng direksyon. Naniniwala siya na kung walang ibang mapupuntahan si Joseph, tiyak na hindi siya pupunta rito para humingi ng tulong sa kanila. Hindi niya akalain na susukitin ni Iris ang puso ng isang Ginoo sa kanyang masamang mga hakbang at nag-iisip ng negatibo sa kanya. Lolo, ganyan din ba ang iniisip mo? Nakalimutan mo na ba kung paano tinulungan ni Fourth Lolo ang pamilya natin? Nabalisa na rin si George. Tama si Iris. Winifred, I don't wish to see this happening a second time. Yay! Napangiti na lang ng mapait si Winifred. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala na ang kanyang makatuwirang lolo. Si George ay estranghero na ngayon kay Winifred. Wala na siyang lakas para magsabi pa. Kung hindi dahil sa kontratang nagsasaad na si Winifred ang dapat maging kinatawan, maaaring lumipat ang kamay ng namamahala sa proyekto dahil sa insidenteng ito ngayon. Naglakad siya palabas ng gusali ng CA Group na may malungkot na ekspresyon at nakita ang matanda na silhwete ni Joseph na mukhang malungkot. Pang-apat na lolo, nagmamadaling lumapit si Winifred. Napahinto si Joseph sa kanyang paglalakad at nilingan si Winifred na may mapait na ngiti. Paumanhin, ika-4 na lolo, kung hindi kita natulungan. Habang sinasabi niya ito, namumula ang mga mata ni Winifred. Gusto niya talagang tulungan si Joseph, ngunit wala siyang karapatang magsalita sa loob ng kumpanya. Tumawa ng mapait si Joseph. Ayos lang, Winifred. Hindi ka sinisisi ni Fourth Lolo. Malamig ang mundo at may mga taong nagbabago ng ganoon lang.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Joseph at tumalikod para maglakad patungo sa kanyang lumang sasakyan. Pagbukas niya ng pinto ay parang may naisip siya. Tumalikod siya at bumalik kay Winifred, seryosong sinabi sa kanya, "Winifred, mabuting tao ka. Para kang bulaklak ng lotus na hindi nabahira ng putik. Tapos na para sa akin ngayon, kaya dumating na ang mga salita ko, at mula sa puso. Makinig sa aking payo, ang ZA Group ngayon ay bulok na sa kaibuturan nito." Pagkasabi nito, umalis si Joseph nang hindi lumilingon. Tumayo si Winifred, nakaugat sa lugar sa mahabang katahimikan. Nilinggan niya ang gusali ng ZA Group kung saan halos 10 taon na siyang nagtatrabaho. All of a sudden, everything felt so unfamiliar to her. Kabanata 38. Naka-frame. Ang bagay kay Joseph Zia ay isang maliit na interlude lamang na hindi nagtagal ay nakalimutan. Kung magsasara man o hindi ang pabrika ni Joseph, walang nagmamalasakit. Gusto man talagang tulungan ni Winifred si Joseph, wala siyang kakayahan. Ang ZA Group ay wala ng anumang habag. Nagpatuloy ang buhay-trabaho at kumpara sa dati, si Winifred ay mas masipag kaysa dati. Ang unang ilang batch ay matagumpay na naibigay sa Smith Group at nilagyan ng label ng Smith Group ang kanilang trademark upang ipamahagi sa merkado para sa pagbebenta. Ang tugon ay mahusay. Ano man ang kalidad o estilo, lahat ay nakatanggap ng magandang feedback. Tulad ng sinasabi, ang unang hakbang ay palaging ang pinakamahirap, na may napakagandang simula, ang lahat ay magiging mas maluwag mula ngayon. Upang ipagdiwang kung gaano kaganda ang takbo ng proyekto ni Winifred, espesyal na ginawa ni Tyr ang isang mesa na puno ng mga pagkain sa katapusan ng linggo upang gunitain ang kaganapang ito. Sa hapon ng araw na iyon, ang pamilya ng 5 ay nagsasaya sa kanilang sarili sa tanghalian. Marahil ay dahil sa kanyang magandang kalooban, hindi sinira ni Helen si Tyr bagkos ay pinuri niya ang kanyang mga luto. Pinuksan pa ng kanyang biyenan ang isang bote ng alak para makipag-inuman kay Tyr. Masarap din ang pakiramdam ni Tyr. Bagamat maliit ang pamilyang ito, hindi man lang ito isang fraction ng pamilya Summer sa North, nagsimulang magustuhan ni Tyr ang pamilyang ito. At least may habag ang pamilyang ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Winifred. "Winifred Zia, bumalik ka na sa opisina, ngayon na." Nang sagutin ni Winifred ang tawag at hindi man lang nagkaroon ng oras para magsalita ay nagmula sa kabilang dulo ang galit na dagandong ni George. Dahil sa murang edad, ito na ang pangalawang beses na galit si George kay Winifred. Ang unang pagkakataon ay 6 na taon na ang nakalilipas ng buntis si Winifred bago ikasal at pinawalang bisa ng kanyang fiancé ang kanyang engagement. Nabalot ng malalim na katahimikan ng hangin. Malakas ang tibok ng puso ni Winifred. "Lolo, anong nangyari?" "Tut-tut-tut." Pinabana ni George ang tawag. "Anong problema, Winifred?" "Wala lang. Kain na kayo. Kailangan kong bumalik sa opisina ngayon." Nang makita niya ang kakaibang hitsura ni Winifred, agad na sinabi ni Tyr, "Sasama ako." Okay, hindi tumanggi si Winifred. Nagmaneho ang dalawa papunta sa opisina at pumasok sa conference room. Noon, nagtipon na ang bawat management officer ng ZA Group. Nagkagulo ang buong silid at lahat ay mukhang malungkot. "Winifred Zia, tingnan mo ang ginawa mo." Nang makitang pumasok sina Winifred at Tyr, si Iris ang unang lumapit kay Winifred at nagtaas ng kamay. With Tyr's quick reflexes, he instantly catched Iris's wrist and said coldly, "What are you trying to do?" Inalis ni Tyr ang braso ni Iris at ang huli ay agad na napaatras ng ilang hakbang. "Tyr, ang sanggit mo." Napasandal si George sa desk at tumayo. Galit siya sa galit. "Lolo, ano pong nangyayari?" Natarante si Winifred dahil sa paghatol sa pagpasok sa silid. Iris viciously said, "Winifred, don't you know best what's going on? What are you pretending for?" Iris tossed a few outfits in front of Winifred with a malisyosong expression. "Kaya, ito ang mga damit na ginawa mo sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kalimutan ng kalidad ng pagiging subpar. Mayroon pang ang mga nakakalaso na kemikal sa pangulay ng tela. Sabihin mo sa amin, gaano karaming rebate ang kinuha mo upang magamit ang gayong mahinang kalidad na tela bilang hilaw? May ideya ka ba kung gaano karaming kawalan ang dapat tiisin ng kumpanya ngayon? Kailangang bayaran ang pagkalugi, baka mademanda pa tayo, at ang pakikipagtulungang ito ay maaaring maputol. Winifred, paano ka magiging makapal ang mukha para lamang sa pera? Tulala si Winifred habang nakatayo, nakaugat sa kinaroroonan.
Nagkaroon ba ng isyo sa kalidad ng produkto? Pero imposible iyon. Para sa proyektong ito, itinalaga lamang ni Winifred ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tao na mamahala sa bawat segment. Nagamit pa nga niya ang pinakamagagandang hilaw na materyales. Imposibleng harapin ang isang problema sa kalidad. Lolo, baka may hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaunawaan. Nandito na lahat ang patunay, so how dare you try to make excuses? Tinitigan ng masama ni Iris si Winifred, gusto niyang sapakin ang babaeng ito hanggang mamatay ngayon din. Nagsimulang mag-usap ang mga nakatataas na opisyal ng pamamahala. Hindi natin dapat hinayaan ang babaeng ito na pangasiwaan ang proyektong ito kung tutuusin. Ngayon ang kumpanya ay kailangang bumawi sa napakalaking pagkalugi. Ganon ba? Mula nang makuha niya ang project na ito, bumili pa siya ng E-Class na sasakyan. Dapat may dirty money na involved dito. I never thought she was such a shameless person. Someone like her should never be in the company. Lubhang madilim ang mukha ni George at nanginginig ang buong katawan sa galit. Tinampot ni Winifred ang isa sa mga damit sa lupa. Pinuksan muna niya ito at saka itinapat sa ilong para sumangot. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Talagang idinisenyo ng kanyang koponan ang pirasong ito ngunit ang mga hilaw na materyales ay hindi ang kanilang na-import. May isang taong malinaw na sinusubukang i-frame siya. Out of reflex, tumingin si Winifred kay Ethan Lynch. Supervisor Lynch, ano ito? Mabilis na tumayo si Ethan. Nakaisip na siya ng palusot kasama si Iris. Winifred, bakit mo ako tinatanong? Bakit ka nagpapanggap na hindi mo alam kung saan nanggaling ang mga bagay na ito? Noong isang araw, tinabi mo sa akin na gusto mong personal na mag-inspeksyon ng ilang hilaw na materyales at binigyan pa ako ng $5,000 para kumuha ako ng 2. At akala ko mabait ka, pero hindi ko akalain na sinadya mo akong paalisan para makapag-import ka ng hindi magandang kalidad. Buzz. Isang buzzing ingay ang sumabog sa isip ni Winifred. Hindi niya akalain na ang kanyang pinagkakatiwalaan na Tio Lynch ay eco-frame sa kanya ng ganito. Supervisor Lynch, madugong kasinungalingan yan. Malamig na sabi ni Ethan, Winifred, pinagmamasdan ka ng langit. Huwag mong subukang mag-deny kapag nagawa mo na ang ganoong bagay. Higit pa rito, kanina ka pa nagrereklamo na ang pagsakay sa scooter ay masyadong nakakapagod at gusto mong bumili ng isang kotse. Pagkatapos ng ilang araw, mayroon kang E-Class na sasakyan, ikaw lang ang makakaalam kung gaano kalaki ang kinita mo sa proyektong ito. At alam ko na ikaw ay isang tao, hindi ako nangako na gagawin mo ang proyektong ito kasama mo. Pagkatapos noon, lumingon si Ethan kay George na mukhang nalulungkot habang sinabi, President, ang insidenteng ito ay masyadong kasuklam-suklam. Bagamat hindi ko alam, pinipili ko pa ring magbitiw. Isa pa, inirerekomenda ko ang paglipat ng taong namamahala at CPA na lumabas si Winifred sa kumpanya. Kabanata 39. Ang agresibo na biyenan. Wala nang panahon si Winifred para ipagtanggol ang mga sunod-sunod na pag-atake ni Ethan. Ginamit ng lalaki ang kanyang pagbibitiw upang pukawin ang damdamin ng tao para lamang makamit ang kanyang mga layunin. Para mapalitan ang kinauukulan at itaboy si Winifred sa kumpanya. Sa ganoong paraan, matatag ang akusasyon tungkol kay Winifred na sadyang nag-import ng mababang kalidad na tela para sa tubo. Mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Tama. Dapat itaboy sa kumpanya ang taong ganito. At anumang feedback mula sa Smith Group ay magiging responsibilidad ni Winifred. Kahit na gusto nilang ipadala siya sa kulungan, gawin ito kaagad. Ang mga opisyal ng pamamahala ng pamilya Zia ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Walang handang tumayo para kay Winifred at ayusin ang kanyang hinaing. Nawala ang pakiramdam ni Winifred. Sino ang mga taong ito? Marami sa mga taong ito ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Bakit gusto ng bawat isa sa kanila na patayin siya? Lolo. Huwag mo akong tawaging lolo. Ungol ni George. Ang proyektong ito ay pansamantalang hahawakan ni Iris. Winifred, umuwi ka at pag-isipan mo ito. Kung talagang gusto ka ng Smith Group na kasuhan ka at ipadala ka sa kulungan, ikaw lang ang may kasalanan. Dismissed. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Nang lampasan ni George si Winifred, hindi man lang niya ito pinapansin. Iris, instead, went to her and smirked, Winifred, you had it coming. Sa mga kamay ko lang magiging successful ang project na ito. Iris Zia, this is all you're doing.
Ikaw ang sumuhol kay Ethan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo at huwag kang mag-akusa ng ganoon kadali. Hintayin mo na lang ang kwarto mo sa kulungan. Wala na ang lahat, naiwan si Tyr at isang nanlulumo na Winifred sa loob ng conference room. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi pa nagsasalita si Tyr. Kung gugustuhin niya, maaari niyang parusahan ng husto sina Ethan at Iris kanina, ngunit hinding-hindi nito malulutas ang problema. Tinamahan ni Tyr pauwi ang kanyang asawang nawala ng pag-asa. Sa pagbabalik, sinamantala ni Tyr ang pagkakataong ay parada ang sasakyan para tawagan si Zachary. Ano ang nangyayari? Nang matapos ang tawag ay naging madilim ang tono ni Tyr. Sa kabilang dulo, agad na napawisan si Zachary at mabilis na nagpaliwanag, Brother Tyr, ang stock na ibinigay ng ZA Group ay may malubhang isyo sa kalidad. Nagawa na namin ang isang lab test dito at nalaman na ang tela naglalaman ito ng mga nakakalaso na sangkap. Tila nabasa ito sa gamot na madaling maging sanhi ng mga allergy sa balat. Okay, mahinang tumango si Tyr. Mabigat ba ang epekto sa Smith Group mo? Medyo mabigat kasi na ipadala na namin sa mga dealers as samples. But we have already largely suppressed this issue. Kuya Tyr, as this is a project handled by sister-in-law, I haven't issued any request sa ZA Group pa ba kayo, Kuya Tyr? Taglit na natahimik si Tyr bago sinabing, pabayaan mo muna ang ZA Group sandali. Pero kailangan kong mag-draft ka ng 2 bagong kontrata para sa akin. Isa ay itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa ZA Group, at isa pa ay muling mag-collaborate ngunit kasama lang ang asawa ko, si Winifred Zia. Matalino si Zachary kaya naiintindihan niya ang intensyon ni Tyr. Agad naman siyang pumayag dito. Nang makarating si Tyr sa bahay at lumakad sa pasukan, narinig niya ang dumadagandong na boses ng kanyang biyenan. Winifred, paano ka naging ganito? Paano mo nagagawa ang kasuklam-suklam na bagay na to? Itinuro ko na sa iyo mula pagkabata na kahit mahirap tayo, kahit manghingi tayo ng pagkain, magagawa mo lang. Mga bagay na karapat-dapat sa iyong konsensya. Duguan ang mga mata ni Winifred at labis siyang naagrabyado. Tutol sa kanya ang buong pamilyang Zia sa trabaho at pagka-uwi kahit ang kanyang ina ay hindi naniwala sa kanya. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako iyon. May nasuhulan kay Ethan Lynch para i-frame ako. Ano ito, saway ni Helen. Si Ethan ay isang veterano na nagtrabaho sa kumpanya ng ilang dekada. Siya ay isang maayos na tao, paano kanya nagawang saktan? Tingnan mo, para sa pera, handa kang gawin ang lahat ngayon, hindi ba? Paano ko ipinanganak ko ang isang hindi tamang anak na tulad mo at ang kotse na iyong binili, ito ay tinatawag na isang E-class na sasakyan, tama ba? Winifred answered out of reflex, si Tyr ang bumili ng sasakyan. Tyr! Pumasok si Tyr sa pintuan, at si Helen ay lumapit sa kanya upang sipain siya. Mabaho kang pulubi, ikaw ang nagudyok sa aking anak na gawin ang ganoong bagay, hindi ba? Hindi mahalaga kung wala kang pera at sira, ngunit paano mo masusuklian ang aking anak na gawin ang ganoong bagay para sa pera? Lumayas ka, ngayon din. Ako, si Helen Cole, ay walang manugang na tulad mo. Inosenteng tumingin si Tyr. Kapag sumisikat na ang biyenan niya, papagalitin lang niya ang lahat ng makakasalubong niya. Ma, lalo kang naging unreasonable. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Hindi ka man lang maniniwala sa anak mo, pero maniniwala ka sa outsider. All these years, hindi ba sinaktan ni Iris Zia? Tapat na tayo. Alam mo bang si Iris ang sumuhol kay Ethan sa pagkakataong ito? Pati si Winifred ay nagalit. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha at pumasok siya sa kanyang silid, isinara ang pinto ng malakas. Ito ay nakakawalang isip sa akin. Naiinis pa rin si Helen. Marahas niyang itinulak si Tyr sa tabi at lumabas. Lola, saan ka pupunta? Si Blair, nakababalik lang kasama si Jacob pagkatapos ng kanilang paglalakad, ay nagkasalubong sa pintuan. Magwala ka, extra baggage ka. Ayokong makausap ka ngayon. Bang bang bang. Bang bang bang. Sunod-sunod na malalakas na katok ang umalingaw-ngaw sa security door ng bahay ni na Ethan. Nang bumukas ang pinto, ngumiti si Ethan na may hawak na sigarilyo sa isang nagngangalit na Helen. Bakit, hindi ba ito si Ate Cole? Mula nang matanggalan ng autoridad si third brother Zia, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Halika, halika, halika at maupo ka sa loob. Napahawak si Helen sa kwelyo ni Ethan sa sobrang galit. Ethan Lynch, noong nasa kumpanya pa ang Jacob ko, inalagaan kanyang mabuti, di ba?
Spill. Bakit mo kinulit ang Winifred ko? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ethan. Inampes niya ang kamay ni Helen at mabangis na sinabi, Helen Cole, pumunta ka dito ngayon para sa gawaing ito. Si Winifred mo ang may kasalanan, kaya paano mo ako masisisi? Hindi ganoong klaseng tao ang Winifred ko. Si Helen ay talagang isang kawili-wiling tao. Kanina lang niya pinapagalitan si Winifred sa bahay, pero ngayon ay nandito siya, hinahanap si Ethan at nakatayo para sa kanyang anak. Hinawakan muli ni Helen si Ethan at sinabing, Ethan Lynch, ikaw ay walang utang na loob na tao. Spill. Ano ang ibinigay sa iyo ni Iris? Mas mabuting sumama ka sa akin sa kumpanya upang linawin ito at linisin ang pangalan ng aking anak kung hindi kita bibitawan ng madali. Kabanata 40. Tear, si Satanas. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Ethan sa mukha ni Helen. Sa isang iglap, 50 fingerprint ang lumabas sa pisngi niya. Natigilan si Helen. Hindi niya akalain na aatakihin ni Ethan ang isang babaeng katulad niya. Bakit? Sino ka? Nagi-guilty ka ngayon? No. I'm going to get you for this. Pagkasabi nito, sumugod si Helen kay Ethan na parang leon. Gayunpaman, binigyan siya ni Ethan ng kakaibang ngiti at umatras. Mula sa kanyang likuran, biglang sumulpot ang dalawang malalaki at malalakas na lalaki. Bam! Tinipa ng isa sa malalakas na lalaki si Helen sa kanyang tiyan. Agad siyang napayuko dahil sa kirot. Tinuro siya ng lalaki at sinaway, you better scram or I'll kill you. Natakot si Helen. Mukhang gangster ang dalawang lalaking ito. Sa katunayan, naging sila talaga. Matapos kunin ni Ethan ang suhol ni Iris at iframe si Winifred, alam na niyang may pupunta sa bahay niya para manggulo. Kaya naman, gumastos siya ng pera para kunin ang dalawang bodyguard na ito. Oo naman, napatunayang kapaki-pakinabang sila. Tinindihan ni Ethan ang sigarilyo sa kanyang kamay at titig na titig kay Helen, nakangiti. Huda, do you think you are to come over here and condemn me? Let me just tell you. I was the one who framed Winifred. But what can you do to me? Jump up and bite me. Kukunin kita para dito. Mabilis na tumitibok ang mga ugat sa mga templo ni Helen dahil sa galit. Natatakot man siya sa dalawang malalaking lalaking ito, handa niyang ipusta ang matandang buhay niya para sa kanyang anak. Siya ay sumugod at isa sa malalakas na lalaki ang nagtaas ng paa para sipain siya muli. Gayunpaman, isang silwete ang biglang sumulpot at naprotektahan si Helen. Hinawakan ng lalaki ang binti ng malaking lalaki at binigyan ito ng malakas na twist. Sa isang malakas na kaluskos, na-dislocate ang binti ng malaking lalaki, at nagpakawala ito ng malakas na sigaw bago bumagsak sa lupa. How dare you hit my mother? Ilan ang buhay mo sa tingin mo? Tear. Napatingin si Helen kay Tear, gulat na gulat. Anong ginagawa mo dito? Napangiti si Tear sa kanyang biyenan. Ngunit nang makita niya ang bakas ng kamay sa mukha nito, nagapoy sa galit si Tear. Nay, tumayo ka dito at huwag kang gagalaw. Ipaghihiganti kita. Ibabalik natin ang hustisya para kay Winifred ngayon. Nagulat si Helen. Hindi niya akalain na lilito si Tear sa ganitong oras. Nang muli siyang tumingin sa kanya, bigla niyang napagtanto na tila napakalakas ng kanyang manugang. Ito ba talaga? Ang pulubing manugang niya. Mag-ingat ka. Sa sandaling iyon, ang isa pang malaking lalaki ay naglabas ng switchblade at inatake si Tear, na labis na natakot kay Helen na siya ay pinagpawisan ng malamig. Umiwas si Tear sa gilid at hinawakan ang palso ng lalaki mula sa likod. May isang malakas na sigaw, at ang switchblade ay tumusok sa braso ng malaking lalaki. Ang kanyang mga iyak ay parang tunog ng mga baboy na kinakatay. Natigilan na naman si Helen. Bakit ang galing ng manugang niya sa away? At nang siya ay naging mabangis, siya ay naging isang hayop. Matapos ang ilang suntok pa ay bumagsak ang dalawang lalaki sa lupa. Pumasok si Tear sa bahay. Ang nagyayelong tingin niya ang nagpatayo ng buhok sa balat ni Ethan. Ikaw, ulubi ka, anong gusto mo? Aling kamay ang nataman mo sa nanay ko ngayon? You, get out this instant. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi sumasagot, di ba? Mapilayan ko lang pareho. Pagkasabi niyon, hinawakan ni Tear ang magkabilang braso ni Ethan at kasunod ng dalawang kaluskos, napapilipit ang mga braso ng lalaki. Umiiyak si Ethan habang nakatitig sa baldado niyang mga braso. Siya ay natakot. Nagmukhang demonyo si Tear sa kanya. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito?
Umiiyak pa rin si Ethan sa sakit. Wala siyang oras para sagutin ang tanong ni Tyr. Not gonna answer, are you? Then, next up is your legs. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Tiniis ni Ethan ang matinding sakit, hindi naglakas loob na sumuwi at agad na ikinwento sa kanila ang buong pangyayari ng eksakto. Si Iris iyon. Binigyan niya ako ng 500,000 para makipagtulungan ako sa kanya na i-import ang batch ng mga mababang materyales na iyon. Pagkatapos gawin ang gawa, nangako siyang bibigyan ako ng isa pang 500,000. Hindi ko kasalanan. May ebidensya si Iris ng ang aking mga nakaraang bribes, at kung hindi ako sumunod, isusumbong niya ako tungkol sa mayroon akong pamilyang aalagaan, kaya napilitan ako. Nanatiling madilim at malamig ang ekspresyon ni Tyr. Tumingin siya kay Helen at sinabing, Nay, nahanap na namin ang katotohanan. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang susunod naming gagawin. Kumunat ang noo ni Helen. Kailangang linisin ang pangalan ng aking anak. Sige. Lumapit si Tyr kay Ethan at hinawakan muli ang braso nito. May 2 kaluskos at naramdaman ni Ethan na parang may kuryenteng damaloy sa kanyang mga braso. Malubha ang sakit dahil na-dislocate ang bawat kasukasuan niya. Pagkatapos noon, may kaluskos na naman at napaungol na naman si Ethan sa sakit. Ang kanyang mga na-dislocate na buto ay muling nakaposisyon. Isa iyon sa pinakamahirap na sakit na tiisin sa mundong ito. Itinama na ni Tyr ang mga natanggal na braso ni Ethan. Magulo ang pakiramdam ni Helen habang pinagmamasdan siya sa trabaho. Ang isang bone setting na doktor na may 10 taong karanasan ay maaaring hindi man lang magawa iyon. Malamig na sabi ni Tyr, clarify this at the company. Otherwise, I'll break all of the bones in your body. And after that, I'll reposition them again before break it one more time. Naramdaman ni Ethan ang isang tusok na sensasyon sa kanyang anit. Hindi siya naglakas loob na tanungin ang authenticity ng mga salita ni Tyr. Ilang saglit lang, pakiramdam niya 2 beses na siyang dumaan sa gate ng impyerno. At si Tyr ay si Satanas mismo. Sa conference room ng Zia Group, dumating na lahat sina Tyr, Winifred, Helen, at Jacob. Wow! Winifred, para saan ba kayo nandito? Tinatawag mo na ang buong pamilya dito. Anong meron? Dito para makipag-away. Pagkapasok nila ay umalingaw-ngaw sa kwarto ang misteryosong boses ni Iris. Tama. Nandito tayo para makipag-away. Nagmamadaling lumapit si Helen at sinuntok si Iris bago ito sinampal. How dare you to slander my daughter? Pagkatapos ng isang sampal, agad na nag-init si Iris sa galit at sumugod upang simulan ang paghampas kay Helen. You old lady, how dare you hit me? I'll kill you. Nawala agad sa kontrol ang eksena. Nanginginig sa galit si George. Inampis niya ng malakas ang mesa at sinabing, tama na. Sa wakas nagkahiwalay na ang 2 babae. Agad namang sinabi ni Helen kay George, Dad, inimbestigahan na namin ang bagay na iyon. Wala namang alam si Winifred sa mga hilaw na materyales na iyon. Si Iris ang nasuhulan kay Ethan para i-frame si Winifred. Natigilan si Iris bago mabilis na sinabing, Helen Cole, huwag kang magbulalas ng kataranteduhan. Kailangan mong pasanin ang legal na pananagutan para sa paninirang puri tulad nito. Defamation. Umuso si Helen habang sinisigawan ni Tyr ang isang tao sa labas ng pinto para pumasok siya. Pumasok si Ethan Lynch na may batong ekspresyon.